Malacanang. So, tayo naman, malay natin, yung source ng People's Tonight News ay meron din silang purple na ahas. 'Di ba? Kung si Maharlika may puting ahas, bakit yung People's Tonight News meron din silang purple snake? So, ito sa madaling salita, mga kababayan, meron. Pero hindi pa labas. Or, dalawa lang pipilian natin. Meron na po, hindi lang na-release or na-release na, pinagplanuhan pa kung paano nila gamitin. Ito mga kababayan, napaka-simple lang na analytic ito. Simple analysis and simple analytic. Meron o wala, pero may aabangan tayo. So, kung hindi man ngayon, baka bukas. Ngayon, actually, ito po kasi ay warrant of arrest. At ang huhulihin po kasi ay hindi po basta-bastang tao. Ugod-ugod na po siya, sa lapid ang dila at nakapintanil. So ngayon, pag hinuli mo po yan, alam naman po natin na meron po siyang mga supporters. Yeah? Meron po siyang mga guns. Ibig sabihin po ng mga guns, meron po siyang mga private, hindi natin alam, baka may mga private army siya, may mga private bodyguards. Di ba? So, hindi naman po pwede sa gano'n na ura-urada kang hulihin, ura-urada kang gaganunin. Di ba? Kung actually mga kababayan, kahit ganyan yan, ugod-ugod, may private bodyguards yan. Di ba? Ma'am Nita Cortez, hello po. So, Kent Garcia. Oo. Ganun yun mga kababayan. PNP ba ang huhuli? Ma'am Maria F. Palisok. Diba? So, actually, Ma'am Maria F. Palisok, siguro, kasi isa lang naman ang huhuli dyan. PNP, NBI, CIDJ. Depende kung anong ahensya ng gobyerno ang makipag-coordinate or makipag-cooperate dyan sa pag-aresto kay fentanyl. No, ito po, pakinggan natin ulit. And has not indicated any intention to cooperate with it compared sa Philippines na ayaw man natin mag-cooperate pero dahil naging member tayo o sige may Interpol, medyo ayaw na mag-cooperate. Kaya ang palagay ko, either abangan natin una yung ICC na i-announce kung may warrant. That would signal the time that Duterte or anyone is an internationally wanted criminal. Two, abangan natin kung babalik si Duterte. So si Karim Khan or si Duterte kung babalik siya para sa araw ng Dabawenyo, parang meron sa March 16 na activity at sa pagsisimula ng local elections. So ito pala mga kababayan yung ating aabangan. According kay Attorney Cristina Conte o Maria Cristina Conte, abangan natin kung si Duterte ba ay uuwi galing Hong Kong kasi meron daw activity sa Davao. And then, meron pa daw isang activities which is yung election. So, aabangan natin na kapag uuwi si Digong sa pool, kung hindi siya uuwi, magiging wanted siya. Kung merong warrant of arrest. Di ba? Natandaan ko pa dol na si Binoy nag-volunteer na sumama sa ICC, matuloy na. Sir Ken, salamat sa daming natatauhan ng mga Pinoy na nauto ang Pinoy. Support ako kayo, sir. Salamat po, ma'am. Dami nilang kinurakot para lang pangbayad sa pagtatago at pangbayad sa mga bodyguards. Nako. So yun nga, narinig nyo naman sabi ni Attorney Conte, mga kababayan. So wala pang formal na anunsyo na merong warrant of arrest ang ICC. So hantayin natin. So may aabangan nga, abang-abang na lang. Ngayon, kung wala pa namang formal na warrant, wala pa namang nilabas, nirelease, ay antabayan na natin or abangan daw natin kung uuwi si Duterte galing Hong Kong. Kasi merong event sa March, sa Davao at meron pa itong midterm election. Yeah? So ito na, continue. Tumatakbo yan. March 28 yata ang start ng local elections at kung wala pa siya dito sa Pilipinas, nako, big sabihin, may isang bagay na pumipigil sa kanyang bumalik dito. Diba? March 28, no, ang ano ng eleksyon. So, kung sakali daw na wala pa rin siya sa Pilipinas hanggang March 28, yeah,
So, ibig sabihin, may pumipigil sa kanya na umuwi ng Pilipinas. Yun ang sabi ni Attorney Conte, ha, mga kababayan. So, abangan natin mula ngayon, bukas hanggang March 28, kung wala pa rin si Digong, means to say, may may umaano sa kanya, di ba? May pumipigil sa kanya na umuwi. Ay nako, mga kababayan, ako, alo, ginoo ko tabang. Ano kayang mangyayari dito? Ano kayang mga sunod na kabanata, mga kababayan? Alam nyo ba? According pa naman sa aking purple snake, mga kababayan, according sa aking purple snake, ay nako, nasabi ni Digong sa rally nila sa Hong Kong na magstay daw siya sa Hong Kong ng 1 buwan. Yan ang sinabi niya. Iwan ko lang kung joke na naman. Nako, Ma'am Cynthia Di Castro, yun na nga. Yun na nga ang sinasabi ko sa inyo. Kapag nag-stay siya sa Hong Kong ng 1 buwan, sabihin natin joke yun. Sabihin natin joke yun. Magstay siya sa Hong Kong ng 1 buwan, means to say, may natutunugan na nga siya. So ano, magiging Juma season? Diretsyong lipad sa ibang bansa na? Nako, mga kababayan, eto na. Kung sakali man na totoo, tanong ko sa inyo mga kababayan, paki-comment dyan sa comment section. Totoo ba na sinabi ni Duterte na magstay siya sa Hong Kong ng 1 buwan? Baka aayusin lang nila bank account nila dito sa Hong Kong, sabi ni Kian. Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ako, Layas Pamor, mastermind ng hakbang butbut, takot na takot. Yeah? Mayroon ng A1 info ng Rappler. Yeah? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kahit sa China, mahirapan siya doon magtago kasi member ng Interpol ang China. Tapos extension ng Hong Kong, so bukas na sa Davao na yan. Abangan natin kung sakali bukas or next day na sa Davao na siya. It's good. Yeah, tama. Yeah, Sir Kent, may joke ako. Parang Juma 2.0 na to, sir. Kaya nga to siya mas gali. Kaya po, ma'am, totoo. Parang Juma 2.0 version. Yeah? Pwede bang pusasa na yan? Buwisit na Fentanyl na yan? Avelino Albiar. Actually, mga kababayan, sabi nga ni Attorney Conte, kung sakali na magtagal siya at hindi uuwi doon sa Hong Kong, hindi uuwi ng Pilipinas, means to say, may nagpapapigil sa kanya na hindi siya uuwi. Kahit anong klaseng paninira, sulit PDP laban, team pa rin mga tao. Sabi ni Reggie Boy Navarro. Wala naman kaming pakialam kung sulit team padapa kayo Kasi karapatan ninyong mamili, kaya nga tinatawag na Di ba? Kaya nga tinatawag na eleksyon kasi bawat isa sa atin may karapatan tayong mamili kung sino ang ating iboto at may karapatan tayo na bumoto, kaya nga eleksyon Opo, kanina sinabi ni Digong na 1 buwan siya sa Hong Kong. Ewan kung joke-joke lang niya. Sabi naman niya kasi na hindi daw siya magpapahuling buhay ng ICC at makipagpatayan daw siya. Diba? Idol, may warrant din kay General Torre inciting to sedation. Sabi ni Sir Oscar Ibali. Ito tuloy natin. Attorney, ang liit ng Hong Kong para magstay ka doon hanggang March 16. At ang sikip-sikip ng Hong Kong. Kaya, actually kasi, ang Hong Kong, pag pumunta ka doon, meron kang 15 days, I think. 15 days, di ba? Kasi yung pumunta kami ng Hong Kong, binigyan kami doon ng 13 days yata, 16 days. Di ko alam kung ilang araw. Paki-comment po mga kababayan kung ilang araw, pag pumunta ka ng Hong Kong, halimbawa ngayon, ilang araw ka magstay doon. Kasi ang iba kasi, ang technique nila, 15 days ang limit. Yes, Sir Elijah Celebre, salamat po sa confirmation. Ang iba kasi, halimbawa, 15 days ka na sa Hong Kong. Halimbawa, ngayon, 14 days, bukas pang 15 days mo. Ngayon, pwede ka nang lumipad ng Macau, tapos babalik ka din pagkahapon. So, another 15 days. Diba? 14 days, 15 days, 13 days, depende. Oo, kasi may mga ganyang style Diba? Tama ba ako, mga kababayan natin dyan sa Hong Kong? Mga kakamping at loyalista, totoo ba ang aking pagsabi? Na kapag tapos na ang araw mo na pag-stay doon, pwede kang lumipad ng Macau and then another palugit na naman. Tama ba yon? Mga kababayan?
Malay nyo, 15 days siya doon. Tapos, bukas, pang 15 niya, pwede siyang lumipad ng Macau, tapos balik din siya pagkahapon, another 15 days. Ganun kasi ang style ng iba dyan eh. Oo, may mga ganyan na gustong magpasyal. Kasi kami, nung pumunta kami ng Macau, bumalik kami pagkagabi, binigyan kami ng another 15 days. Oo, kasi sa Macau, halimbawa, galing ka Hong Kong, lilipad ka ngayon ng Macau or magbarko ka or di kaya magbus ka, another 15 days ka mag-stay doon sa Macau. And then, pag tapos ng 15 days mo sa Macau, pwede ka nang lumipad na naman ulit sa Hong Kong, another 15 days. Correct, exit lang saglit sa Macau. Ganon ang ginagawa eh. Pupunta ka lang ngayon doon sa Macau, mamasyal, pagkahapon uwi, another 15 days na naman. Ayun, Mami Tess, mega love shout out. Cobra Gi. Ayan, maraming salamat po. Paki-shout out dito sa Antique Sir Kent, Noli Vicente. Ayan, mega love shout out po, Sir Noli. Hindi po paki-chat out, paki-shout out po. Mag-exit ka lang, pwede nang bumalik ulit. Yes, may mga ganong style, no? Dito lang naman sa Pilipinas, mahigpit eh. Ultimo nga, pupunta ka lang ng Boracay, dami ng mga itsubureche eh. Yeah? Well, ako, best case scenario and worst case scenario, worst case, lilipad yan papunta ng mainland. No. Mikay, Bilang hello po. kaibigan naman daw niya ang presidente, ewan ko lang kung hanggang ngayon, or lilipat siya sa ibang bansa kung saan mas makapagtatago pa siya. Oh. Kaya maraming option para sa kanya at sadly, unfortunately, para sa atin, kailangan lang nating magabang. Pero dahil wait and see tayo dyan sa development na yun, attorney, siguro pakipaliwanag lang yung proseso bilang nabang Ayun, United Ilocandia, Ma'am Ficino, and kay Ma'am Mayit Bugaes, Ma'am Joyce Chong. Joyce Chong, mega love shout out po. ninyo, confidential yan kapag naglalabas ng warrant ang ICC. So kapag meron pong nilalabas na warrant, attorney, ano ba yan? Sinoserve directly agad doon sa inaakusahan or idinadaan yan sa gobyerno at gobyerno ang mag-e-enforce nun? Yung pangalawang scenario. So, una muna, ang Office of the Prosecutor, pupunta siya sa pre-trial chamber o yung lupon ng mga judges sa ICC, magre-request ng warrant. Kapag na-approve yung warrant, issued yung warrant, kasi dapat huwes ang pumirma or mag-issue ng warrant. Kapag na-issue yung warrant, ipapadala ito doon sa gobyerno kung saan posibleng nandoon yung akusado. At sa atin, Pilipinas, papadala yan. Dati, kung member tayo, meron tayong official representative mula sa DFA. Ngayon, hindi ko sigurado kung may official representative pa yung Pilipinas. Pero, may imagine ko, baka diretso sa Office of the President. So, ganito po yan mga kababayan. Gusto kong explain sa inyo. Noong 2019, tinanggal ni Duterte ang pagiging miyembro natin sa International Criminal Court. So ngayon mga kababayan, kaya po malakas ang loob nitong mga DDS na nagsabi na hindi basta-bastang makapasok ang ICC at mag-release ng warrant sa Pilipinas kasi hindi tayo miyembro ng ICC. Ngayon, sa mga hindi po nakakaalam, pwede pong pumasok ang ICC sa Pilipinas kung sakali pumayag ang presidente ng Pilipinas na papasukin sila. Sabagat, mga kababayan, ang sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos noon na hindi daw siya makipag-cooperate sa ICC kasi meron tayong sariling justice system. Meron tayong sariling batas. Ngunit sapagkat bagamat kalaunan, ilang buwan na nakalipas, sinabi ni Remulla na handa na daw makipag-cooperate at makipag-collaborate ang Pilipinas sa ICC kahit hindi tayo miyembro sa International Criminal Court. Diba? Oy, maraming salamat po.